Ngayong araw nga po ay samahan niyo ko dahil ito yung araw na naisipan na namin na i-deliver to o ihatid sa isang tao kung saan ko siya ibibigay, ipagkakaloob itong aking pinaglumaan na gas oven. So, nagkamaroon siya ng mga stain at nagkamaroon siya na ng mga ganyan dahil nga sa 3 taon mahigit na tong nakastock at para sa akin itong tao na pili ko ay alam ko na maaalagaan siya. Konting linis lang to kasi ang ganda pa ng bakal neto mga manay as in wala pa talaga siyang kasira-sira sa loob. Lilinisan lang at pwedeng-pwede ng panglaban yan sa pagbe-bake kasi yung gas oven na yun mga manay ay may kwento yon at talaga namang hindi ko siya ma-let go. Pero some reason naisip ko talaga na ibigay sa isang tao na to na alam ko naman na talagang magagamit niya. At eto nga, nung nakarating kami sa lugar niya, ay sobrang saya niya. Kaya sabi ko, ay alam ko, magagamit niya to at aalagaan niya to gaya rin ng pag-aalaga ko. So yun nga ang napili ko ay si Charina. Ayan, isa sa matagal ko ng avid followers at isa kong kaibigan na maituturing at hindi lang kaibigan, kapatid na rin. So ganoon naman talaga ako sa isang tao kapag ramdam ko na totoo sa akin, magiging totoo rin ako. Pero kapag ramdam ko na pinaplastic ako, ganun din yung ibabalik ko. Ganun naman, di ba? Minsan, hindi mo masasabi yung taong mga nakakaharap natin sa araw-araw na mararamdaman mong totoo sa'yo. Pero may isang tao na talaga na unang tingin mo pa lang at kapag nakasama mo na, mararamdaman mo na, ay, parehas ko ng ugali ito. At yun din ang ibabalik ko sa'yo. Kaya siya yung napili ko, si Charina. Kasi talagang, alam mo yun, kahit wala kang sabihin dyan, ramdam niya kagad, magchat-chat yan sa'yo na, Box, puntahan kita dyan, ramdam mo yung pag-care niya sa'yo. Pero yun nga, dahil nalaman ko na may malit lang siyang electric oven, so ayun, naisipan ko na ibigay sa kanya yung aking gas oven. At eto nga, pinalitan pa niya ng halaman. Natutuwa ako kasi mahilig ako sa halaman. Kaya naman, umalis kami kagad kasi may pupuntahan pa kami at masaya ako na napasaya ko siya. At pagkatapos namin nga na mai-deliver yung oven kay Charina, dahil nga wala pa kaming kain ng mga time na to, anong oras na, so naghanap kami ng makakainan dito sa Antipolo. So nandito kami sa Antipolo, Rizal mga manay. At ang napin namin ay Cloud9. Tama ba, Cloud9 ba to? Hindi ko kasi kabisado tong lugar na to. First time lang namin na gumala dito na makakakain kami dito kasi lagi naman kami pumupunta rito pero ewan ko ba, pag pauwi na, dire-diretso na lang kami kaya wala pa ako rito na try na kainan na masarap. Pero comment down below mga manay kung meron kayong alam para next time makapag-ikot din kami rito dahil nakikita ko talaga ang ganda ng Rizal, ng Antipolo pero wala kaming idea kung saan dito pwedeng mamasyal at dito nga kami napadpad. At dahil nga gutom na yung mga bata at niyayaya pa kaming umakyat dyan sa, ano ba yung tawag dyan, yung mataas na hangin bridge daw. Hindi ako sanay sa mataas mga manay, kaya sabi ko, kumain muna kami. Inuuto namin yung mga bata. So dito nga naghintay muna kami na makarating yung aming kakainin at ayun nga, matagal-tagal din bago dumating yung pagkain na in-order namin. So nag-order kami rito ng chop suey at syempre may pansit dahil unang pasok ng taon to at hindi mawawala yung sinigang na baka. Yun ang tinry namin. So nag-ikot-ikot muna kami dito habang naghihintay kami at mga ilang minuto rin dumating din yung aming pagkain. Gutom na kami dito kasi wala pa kami ritong almusal, tanghalian, merienda. So halo-halo na to mga manay, mga bata lang yung pinakain namin nung umalis kami sa bahay. Pero kaming dalawa ng partner ko ay walang kain. Kaya gutom na talaga kami. Pinapakain naman kami ni Charina dun sa bahay, pero nahihiya ako. Tsaka unang-una, meron din kasi kaming mga dadaanan pa na importante. At alam niyo naman mga manay, mahilig talaga ako sa pansit. Kaya sabi ko sa inyo, basta may nakita akong pansit sa menu ng mga kainan, hindi pwedeng hindi talaga ako mag-order niyan. Sinamahan namin ang sinigang na baka. Matagal lang talaga yung serving dito, hindi ko lang alam siguro dahil nga nung time na to ay January 2 to mga manay, January 2. So unang pasok ng taon, kaya hindi naman ganun karami yung kumakain pero konti lang yung nagsiserve kaya siguro ganun katagal. Pero worth it naman yung paghihintay namin dahil ang sarap ng gulay nila, yung chop suey. Gustong gusto ko kasi malutong talaga, hindi siya overcook. Busog na busog kaming dalawa ng partner ko kaya talagang alam mo yon, itong mga bata ang saya na nila at nagyayaya na lumabas. At dahil nga gusto pa nila na umakyat dyan sa hanging bridge na yan,
hindi po talaga ako pumayag. Kasi kung sila lang yung papayagan namin, hindi pwede kasi wala silang kasama na matanda at ayaw din ng papa nila na umakyat. Nalulula kami. Kaya naman sabi ko, mamamasyal na lang kami sa ibang lugar. At eto nga habang kami pinabababa namin yung kinain namin, itong mga kasama namin mga bulilit, parang kala mo yung mga hindi kumain. At habang pinagmamasdan na nga namin yung mga tumatawid, naisipan na namin kagad na umalis at dumiretso na kagad sa aming pupuntahan. Pauwi na kami neto, kaya naman naisipan muna namin na maghanap nga ng coffee shop. At dito nga kami napadpad sa SM Fairview. So madalas kami dito tumambay mga manay, kaya naman samahan nyo kami dahil dito na lang namin naisipan na magpalipas muna ng ilang oras dahil iniiwasan nga namin yung traffic. Sabi ko, mga 8 to 9 kami uuwi para at least maluwag na yung daan dahil nga maraming mga ginagawang kalsada at syempre mga oras na to dahil mahaba nga yung bakasyon ng mga bata, mas marami ang nasa labas. Then dito nga namin naisipan na tumambay sa Mad Cafe. Napakasarap ng pagkain dito mga manay, sulit. Tapos ang nagustuhan ko dito, meron nga palaruan para sa mga bata. So dahil nga busog pa kami, in-order na lang namin is yung mga pagkain na parang kutkutin na lang. Kaya naman ang mga in-order ko lamang sa mga kasama ko ay drinks. Gaya ng meron sila dito ang mga fruits like strawberry, mango, and lemon. Yun yung mga gusto nila. Then nag-add na lang din ako ng fries at burger. At nag-request yung dalawang bata na magsulo daw sila ng table dahil gusto daw nila na sila daw ang nakaupo. Ayaw nilang sumama sa amin. So itong fries ay para sa kanila to with parmesan cheese. Then hinatid ko na nga sa kanila para daw kunwari sila daw yung nagde-date mag-ate. Ang kulit ni Nash eh. Then yun nga, nakakatuwa lang din kapag minsan meron kaming family time para sa mga bata na pinapasyal-pasyal ko sila para naman kahit papano may bonding time kami dahil kapag trabaho talaga mga manay as in talagang tutok po talaga ako sa trabaho at wala na akong time lumabas. Napupuyat na ako sa kakatrabaho. Then sa akin naman, ang in-order ko para sa akin, ang drinks ko ay yung Choco Fudge. Then meron kami ditong burger and fries. At kay tatay naman, ang kanya ay lemon. Ang sarap din ng burger nila dito mga manay. Yung ano lang, yung bread lang ay dry. Yun lang ang napansin ko pero sa patties nila, yung beef patties, masarap po yung timpla, saktong-sakto lang. Tapos may kasama pang bacon, then mga gulay. Yun yung nagustuhan ko sa burger nila. Hindi din masyadong salty yung mga dressing nila kaya talagang hindi ka mauumay. At ito nga yung aking Choco Fudge, mga manay. Alam nyo, nakadalawa ako nito. Kaya sabi ko, hala, may kasalanan na naman ako sa sarili ko. Kaya kailangan mag-diet. As in, kapag na-try nyo to mga manay, i-try nyo po kapag napunta kayo rito. Kaya naman sinare ko nga rin sa kasama ko at nagustuhan din ni tatay. Sabi niya, ang sarap daw. At parang gusto na nga niya makipagpalit sa akin. Pero sabi ko, lemon na yung in-order niya kaya kailangan yun ang ubusin niya. Kita naman talaga na kapag mga nanay ka na, no, kalimitan mga tira talaga ng mga kasama mo, mga anak mo, ikaw na talaga yung uubos. Kaya naman, ikaw na lang din mag-a-adjust, kailangan mong mag-diet. Then, eto nga, pagkatapos namin pumunta dun sa Mad Cafe, eto nga, namasyal muna kami, naglibot-libot para bumaba yung aming mga kinain at umiiwas ako na ako ang mabudol. Pero, hindi rin pala. Bubudulin din pala ako ng bunso ko. At eto nga, dito nga ay pinipilit niya ako. Nabilhin ko tong laruan na to. Ayan. Hindi ko alam kung paano to laruin. Ang sabi niya, sinasaksak daw to tapos biglang tatalsik yung pinaka-head ng laruan. Kaya sabi niya, mama, maglalaro tayo sa bahay pag uwi. Siyempre, sabi ko, sige nga, para may bonding time din kami ng mga anak ko. Alam niyo, minsan mga manay, talagang nakakalimutan ko na rin makipaglaro sa mga anak ko, lalo na kapag inaabot ako ng madaling araw sa pagtatrabaho. Pero, naiisip ko talaga na magbigay ng oras para sa pamilya ko. Minsan, nandun na yung, ito nga, gumagala kami, lumalabas kami, or chinecheck ko yung mga ginagawa nila sa school para ma-update ko ano yung mga dapat kong ituro sa kanila, mag-guide sila, kasi hindi lang dapat puro trabaho. At ayun na nga po ang maraming kaganapan sa buong maghapon, maraming pagod, pero meron tayong napasaya. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Paalam!